hain ng petisyon questioning the constitutionality of the impeachment, maybe the process and even the articles of impeachment na ipinadala ng mababang. Attorney Vic Rodriguez nagsalita na laban sa kasong isinampa ni Attorney Torreon sa Korte Suprema ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na nga ngayon ginawang pagsampa ng kaso ni Attorney Torreon laban sa impeachment complaint na inihain ng Kamara kay VP Sara. Isa sa mga rason kung bakit raw ito ginawa ng kampo nila Attorney Torreon ay upang questionin ang legalidad ng impeachment process sa pangalawang Pangulo. Matatandaan natin na merong 3 impeachment complaint na inihain ng iba't ibang grupo kay VP Sara na nakatinggal lamang at hindi na aksyonanan kaagad. Ngayon sa pang-4 na impeachment ay hindi raw ito nakasunod sa mga dapat sundin bago magsampa ng impeachment sa isang opisyal. Ngayon sa isang interview ni Attorney Vic Rodriguez ay kanyang sinuportahan ang pahayag ni Attorney Torreon upang maghain ng TRO at writ of preliminary injunction para pigilan ang ginawang pagpapa-impeach kay Vice President Sara. Isa na nga sa kanilang kwenestyon ay ang Articles of Impeachment na basihan umano upang mapanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo na siyang mahigit na tinututulan ng kampo ni VP Sara dahil hindi ito dumaan sa wastong proseso bago maihain muli ang pang-4 na impeachment sa kanya. Ngayon upang ating mas maiintindihan ang buong kwento, ating panoorin ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Torreon, sila po ay nariyan ngayon sa Korte Suprema at naghahain ng petisyon questioning the constitutionality of the impeachment, maybe the process and even the articles of impeachment na ipinadala ng mababang kapulungan sa Senado. At maganda po yung nakausap ko po si Attorney Torreon nung aming pong proclamation ng Duterte approved and certified candidates for senators. Nag-usap po kami at questioning nga yung proseso. Alam mo ninyo, isang malaking kabulaanan na minamadali yung impeachment dito sa Senado. Ilang buwan na ho nilang inupuan yung impeachment. Ibig sabihin, hindi nakitaan ng urgency ng mababang kapulungan, ng mga mambabatas, ng mga elitistang mambabatas sa Kongreso, yung mga elitistang kongresista, hindi nila nakita na mayroong sense of urgency sapagkat wala naman talaga. Ngayon, minamadali ng ilang mga senador kating-katina na masimulan ang proseso ng impeachment. Dapat nga ho, hindi nila ito bigyang daan. Bakit kanyo? Na-diskurso ko na po sa inyo ito. Hindi dapat patulan ng Senado itong unconstitutional articles of impeachment na pinadala ng mga elitistang mangbabatas mula sa mababang kapulungan patungo sa Senado. Unang-una, tatandaan po ninyo, merong 3 naunang impeachment complaint at binibida nung maingay na Secretary General ng House of Representatives na ito raw po'y verified impeachment complaint. Ibig sabihin, ito'y base sa personal knowledge o di kaya ay sa authentic documents at binasa ng mga naghain at nag-endorso nung 3 naunang impeachment complaint. Meron nung 3 nauna eh. Anong nangyari dun sa 3 nauna? Bakit natalunan ng pang-4? Kasi dapat i-resolvein muna yan. Kaya tama rin yung hakbang na ginawa ni Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torreon na dalhin sa Korte Suprema ito sapagkat hindi po para pigilan ang impeachment, kundi para respetuhin ng mga mambabatas ang ating saligang batas. Hindi po sila pwedeng mas mataas sa ating saligang batas. The Constitution is the paramount and fundamental law of the land. The Constitution is the supreme law to which all laws must conform. Dapat lahat ng batas, lahat ng gagawin ng mga tao, pribado ka man o publikong empleyado o opisyal, kailangan susundin mo at naaayon ito sa ating saligang batas. Hindi po respeto ng mga elitistang kongresista ang proseso. Bakit kanyo? Malinaw po sa ating saligang batas. Article 11, Section 3, I believe, yung sinasabi pong
Sa loob ng 1 taon, walang impeachment proceedings ang maaaring maisampa ng higit sa isa. Sa loob ng 1 taon. Sa loob po ng 1 taon, dapat isang impeachment complaint or impeachment proceedings lamang ang maaari mong simulan. Hindi 2, hindi 3, hindi 4. Balikan po natin itong unconstitutional impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Meron pong naunang 3. In terms of pagka gagawin po nating reference ay yung time at yung date, may nauna pong 3 bago dumating yung pang-4. Hindi po nila inaksyonan yung 3. Ang inaksyonan nila yung pang-4. Hindi ho ba unconstitutional yon? Bakit? Malinaw po na no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Malinaw po yan. Paki-check po ninyo. Article 11, Section 4, I think, ng ating saligang batas. Paki-check po ninyo. Meron pong 3 nauna. Pang-4 po ito eh. Anong nangyari sa 1, 2, and 3? Ni hindi nila inaksyonan, inupuan nila, inuna yung number 4. Bawal po yun. Bakit? In terms of time, in terms of date, may nauna pong 3. Kinakailangan muna aksyonan yung 3 at binanggit nila na ito po ay naihain na at naihatid na sa tanggapan ng Speaker of the House. So nauna yung 3 bago yung pang-4. Hindi maaaring mauna yung pang-4. Meron ho kasing nakaharang, may nakabarang 3. Kinakailangan aksyonan yung 3. Or ang pinakamainam na dapat ginawa nila, kinonsolidate ho yung 4 na impeachment complaint at lahat yun ang itrinansmit nila sa Senado. Kaya yun po, sa puntong yun, I agree, doon po sa gagawing pagkilos at aksyon ni Attorney Torion at ni Attorney Delgra, questioning the constitutionality of this impeachment complaint, not so much on yung linalaman o yung mga basihan, kung hindi yung proseso. Again, the spring cannot rise above the source. Ang source ng kapangyarihan, ang pinagmulan po ng kapangyarihan ng mababang kapulungan ay ang saligang batas. Hindi sila maaaring umakto o gumalaw ng isang bagay ng higit pa sa naayon sa ating saligang batas. Kinakailangan silang sumunod. Kaya yan talagang dapat dalhin yan sa Korte Suprema. Kay Abdul Salam, kating-kati na sila maakyat ang impeachment. Dahil kating-kati nang matanggap ang suhol nila. Tama po yun at makakati talaga ang kamay nila. Imagine ninyo, blanco po yung final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report. Blanco. Linagyan po ng makakating kamay ng halaga. Sino yon? Yan ang dapat imbestigahan ng CIDG. Total patriot ka kamo, patriotic ka, higit na malaking usapin ito. 6.352 trillion pesos. Imbestigahan mo kung kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. 28 items were left in blank, amounting to more or less 241 billion pesos. Ganun po karaming insertions, 28 insertions. At yung halaga hindi na po natin alam kasi binago-bago na po nila eh. Kaya nga po unconstitutional itong 2025 budget. Nagbago po yung tenor, nagbago po yung tema, nagbago po yung kahulugan ng ating taunang budget nung nakialam yung makakating kamay. Ang tanong nga natin hanggang ngayon sino ba yung may makating kamay na yan? Babae ka ba? Taga-Malacanang ka ba? Lalaki ka ba? Tandem ba kayo? O marami kayo? Yan ang dapat nating alamin. Hindi yung panggigipit patuloy kay Pangulong Duterte. Nagsalita na mismo ang direktor ng NBI, dating judge yan, na walang kaso. Dapat tingnan ninyo yung konteksto. Biro yan. It was said in jest and not to be taken seriously. Patriot ka kamo, patriotic ka, duty mo yung ginagawa mo. Imbestigahan mo bakit hanggang ngayon walang enrolled bill diyan sa Kongreso napirmahan yung General Appropriations Act. Yan ang imbestigahan mo. Hindi yung kung ano-ano na sinasabi mo para lang matuwa ang iyong mga higher-ups. Kay Luis Carpio, bakit manhid ang government sa mataas na presyo ng bilihin?
Kaya po nila ginagawa lahat ng panggugulong ito. Liniligaw po nila ang usapin sa inflation. Liniligaw po nila sa usapin dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukas po or ngayong linggong ito, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Kawawa na po ang mga manggagawa. Ang ginagawa ng mga elitista at tiwaling mangbabatas, bigyan ng ayuda, AYIX at AKAP yung kanilang mga supporters. Yung mga kapwa ko manggagawa, yung mga kapwa ko gumigising araw-araw para magbanat ng buto at maghanap buhay, makialam po kayo, mag-ingay po kayo, sumali po kayo sa mga ganitong talakayan at iparamdam po ninyo sapagkat wala pong tinutulong sa middle class ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang targeted approach po nila ay yung mga nasa mababang antas ng ating lipunan. Bakit? Binibili po nila yung dangal, yung dignidad, yung self-respect, yung boto ng mga kababayan natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong direksyong ugnayan sa inyo. Sinisikap po natin na mabuksan at mamulat ang inyong isipan. Binubudol po tayo patuloy ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag po tayong pumayag. At ito na nga, ginagawa nila kung ano-ano. Gumagawa sila ng kung ano-anong gimmick para malihis po yung usapan. Ang usapin po ngayong midterm election ay ang ekonomiya. Kayo na po ang sumagot. Mas mainam ba, mas mabuti ba ang inyong pamumuhay ngayong taon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Mas payapa at ligtas ba ang ating mga kalsada at lansangan ngayon, panahon ni Bongbong Marcos, kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas marami ang nabibili ng inyong 1,000 piso ngayon kesa sa halaga ng 1,000 piso ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito po yung usapin na dapat nating pinagtatalakayan at ito po yung mga usaping importante patungo dito sa midterm election. Hindi po itong mga cover-up, distraction at pangbubudol patuloy ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kagaya po ng isa pang pambubudol, pakikita ko po sa inyo ito. May nahuli daw ng mga mahahaling kotse ang Bureau of Customs. Ito po,